Magandang hapon mga kapuso, narito na po tayo sa episode 53 ng Makiling Araw ng Miyerkules. Pinalayas na nga talaga ni Doc Franco ang kanyang sariling anak na si Portia bilang CEO ng kumpanya. Tinanggalan niya ito sa pwesto. Nagmamakaawa si Natalie na wag nang pahiyain ng kanyang anak. Sabi ng mga empleyado, mga marites, ba't kaya ginagawa ito ng sarili niyang ama? Tinanggal na kaya si Ma'am Portia sa posisyon nito? Sabi ni Doc Franco, hindi ka aalis? Security, paalisin niyo yan. Ano, hindi ka tatayo? Umalis ka na. Wala kang kwenta, wala kang silbi. Hindi kita kailangan dito. Sabi naman ni Natalie, tama na Franco, huwag mo na itong gawin sa anak natin. Hindi na nga nakayanan ni Portia pagpapaya sa kanya ng sarili niyang ama at sumakay na nga siya ng tuluyan sa loob ng elevator. Habang itong si Alex ay natutuwa at nagugustuhan ng mga nangyayaring kamalasan sa pamilya Terra. Samantala, paglabas ni Portia, hindi niya maatiman nangyari sa kanya at nag-text sa kanya si Bianca ang sabi, meet me at Manos Cafe 4 PM at may kipagkita sa kanya ang reporter na nag-try door dito. Samantala, sabi ni Portia, let's drive. Samantala, ito namang si Amira ay papunta sa Oriente upang makibalita at para bigyan na rin ng magandang balita ang mga taga roon. Ngunit bago pa man siya makapunta doon ay hinarang siya ni Seb. Tinutukan siya ng baril ng bodyguard ni Amira at driver. Sabi ni Amira, ibaba mo muna yung baril mo. Ano Seb, at naparito ka? Amira, alam ko yung ginawa mo sa kapatid ko. Hindi ka pa ba nakontento? Matapos mo siyang pahirapan at bigyan ng trauma. Pagkatapos ngayon ay natanggal siya bilang CEO ng Nexcelsium. Alam mo namang importante ito sa kanya. So ano pake ko ha? Hindi ko nakasalanan yun. Kung bakit yan nangyayari sa kapatid mo. Kayong may kasalanan kung bakit kontaminado yung ilog doon sa may Oriente at marami mga namatay doon. Doon ako papunta. Sabi naman ni Seb, pasensya na, hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam ang nangyayari sa planta nyo? At ngayon, sarado na siya. Hindi na kayo mag-ooperate pa. Kung gusto mo makita yung mga taong nakatira doon, sundan mo ko dahil doon ako papunta. Ngayon talagang hindi na nga talaga nakapagsalita po si Seb kasi nga sabi nga ni Amira, so nagbibilangan tayo na atraso. Wala akong kasalanan dito. Hindi ako kontrabida dito, sabi ni Amira, di ba? Kayo may kasalanan. Ngayon, pinuntahan na nga ni Amira tong si Mang Estong. Amira, napapadala sa pagpunta mo dito Nagpunta po ako dito para kamustahin kayo at para magbigay ng magandang balita. Napasara na po yung planta ng Nexcelsium at mananatili na po kayong ligtas dito. Maraming salamat Amira, talaga ba? Oo. Hindi naman po ako nagpunta dito, bumiyahe ng probinsya para makibigay ng fake news. Totoo po yung binalita ko. Maraming salamat Amira ha. Teka, yung lalaki niyan, isa sa mga anak ng Terra, di ba? Mga Terra yan eh. O ikaw, ba't ka nandito ha? Nandahil sa'yo kaya namatay ang asawa ko. Marami mga namatay dito. Tahimik si Seb at kinakabahan. Sinugod siya ng mga taga roon. Ito namang si Mang Estong, gawa nga ng dala ng may edad na kasi siya kaya inatake. Pinapasok muna siya sa bahay. Sabi naman ni Amira, okay na si Mang Estong. Kung maaari, kukumbisiin ko siya na pumunta sa ospital. At pwede pakisamahan na lang siya. Kailangan ko ng 2 tao para bumili na rin ng gamot niya. Ngayon sabi naman ni Seb, para saan yung gamot? Di ba nakita? Inatake si Mang Estong, di ba? Nasa loob siya ng bahay. O ngayon, alam mo na siguro yung nangyari. Sabi naman ni Seb, pasensya na. Talagang wala talagang magawa si Seb, di ba? Dahil nga sa mga taong nagkasakit at namatay dyan sa may Oriente. Samantala, ito namang si Portia, pinuntahan nga si Bianca. Traitor ka. Nakipag-usap ka sa akin na matino, di ba kapalit ng pananahimik mo, yung pera? Sabi naman ni Bianca, alam mo, nagbago isip ko eh. Mas gusto ko talaga yung magigante, lalo na sa mga tao mapang-abuso noon, sabi niya, ni Pauline Mendoza, bilang si Bianca. Gusto ko lang talagang gawin ang tama. Eto, naalala mo to, yung cheque, di ba? Nahalagang 20 million. Pinunit niya sa harapan ni Portia, walang nyaka talaga, sabi ni Portia. O ito, sa'yo na to. Kainin mo, lamunin mo. Pinalamon kay Portia yung cheque. Ang ganda talaga na eksena to. Gustong gusto ko yung role dito ni Pauline Mendoza bilang si Bianca. Sobrang tapang, sobrang palaban. Hindi man lang nakalaban dito si Portia eh. Sinampal pa siya ng malakas. Napasubsob si Portia sa may baba. Pinapalamon siya ng papel, yung cheque.
Hindi pa ako tapos sa'yo. Pare sa mga pang-aabuso mo sa akin, pati na rin sa mga taga-uyente ng mga namatay. O ito, inumin mo to. Ano, nakakalimutan mo na ba to? Ito lang naman yung mga iniinom ng mga taga-uyente noon na halos mamatay na sila dahil kontaminado yung iniinom nilang tubig sa may ilog. Kaya dapat inumin mo rin to. Ito, inumin mo. Pinilit niya talaga hanggang sa nainom ni Portia. Kadiri, sobrang dumi. Eh no, napasuka siya dito ng tubig eh. Sabi no, you will pay for this. Hindi pa ako tapos sa'yo. Sabi naman ni Bianca, para sabihin ko sa inyo, mga walang niya kayo. No? Umalis talaga siya. At talagang kitang-kita mo yung tagumpay sa mukha ni Bianca eh. Ito naman pag-uwi ni Portia sa bahay, sabi niya, mate, pahingi nga ako ng tubig. O ikaw, sampit, pwede ba sabihin mo yung kapatid mo na tigil-tigilan ako? Kaya sabi naman ni Rose, so ginantihan ka ni Amira. Wala na akong pakialam doon. Sister na nga kita, di ba? Huwag kang magpaka-plastic dyan. Alam ko naman na nababayaran ka, di ba? Eh yun noon nga, tinaridor mo si Amira. Balak mo pa sa akin ibenta yung mutya, di ba? Sabi naman ni Rose, hindi ko naman sa'yo nabenta ng tuluyan ah. Umalis na nga si Rose at napapaiyak. Nakita siya nung dalawang martes na katulong, sabi, bumulong, umiiyak yung anak sa labas. Ngayon, napapasok si Rose dito sa kwartong to at napaisip siya na gustuhin ko man na umalis sa pamilya nagpalaki sa akin para makalimot. Isa to sa dahilan kung bakit gusto kong umalis at dito na ako titira sa tunay kong pamilya. Pero kung meron man itong kinalaman sa hindi ko pagbenta ng mutya noon, para patay nila si tatay, ibig sabihin nun merong kinalaman ang mga pera sa pagkamatay ng tao nagpalaki sa akin na nagpakaama. Ibig sabihin sarili kong pamilya ang pumatay sa aking kinalakiang ama. Ngayon tumawag si Alex, kamusta ka na Rose? Naalala ni Rose na yun nga pala yung dating logo ng Excelsior kasi napag-usapan nila kasintahan noon kung ano ba talaga yung nakita ni Alice na logo ng Excelsior noon. Yung nakapatay kay Ineng. Dinrawing niya. Ayan no. 'Di ba puno siya na pabilog? So sabi ni Rose, saka na kita tatawagan, itetext na lang kita mamaya. Kinuna niya ng litrato para ebidensya kasi yan yung lumang logo ng Excelsior eh. Meron talagang dahilan kung bakit sila nagpalit ng logo nun eh. Ngayon nahuli siya ni Natalie. Sabi, anong ginagawa mo dito? Pasensya na po. Nagustuhan ko lang po yung mga designs sa mga figurine sa loob. Pwede ba lumabas ka dito? Exclusive to sa amin. Sige po. Nadatnan siya ng ama niya. Ngayon kinausap ni Natalie itong si Franco. Sabi niya, alam mo ba Franco, nag-iimbestiga yung anak mo sa labas. Nahuli ko dito. Nandito lahat ng mga ebidensya nung napatay ko yung kapatid ni Alex na si Ineng. Eh ano naman ngayon? Wala naman siya sa pinangyarihan ng krimen. Ano ka ba? Alam natin na nobyo niya si Alex. E syempre mayroong pagkakataon na napag-usapan na nila yan dati pa. Kaya mayroong kinalaman dito si Rose tungkol sa investigasyon. At nakakalimutan mo ba, PBI agent pa rin siya ngayon. Sabi naman ni Doc Franco, gagawan ko ng paraan. Okay? Kaya huwag kang mag-isip dahil hindi ito alam ni Rose. Magtiwala ka lang sa akin. Ngayon nga alis na nga si Doc Franco, naisip niya, gagawin ko to ng paraan, sabi niya. Gagawa daw siya ng paraan. Lalabas na merong ibang tao na pagbubuntunan nila ng sisi na mismo nagtatrabaho din sa Excelsior. Ngayon kinabukasan, nagulat si Alex, sabi ng mga gwardiya, bigla na lang doon pumasok ng mga pulis, merong warrant of arrest. Tinangay nila si Dwight, yung sekretary ng CEO. Sabi naman ni Dwight, wala po kasalanan. Sabi ni Ren, hindi. Nandito ang mga ebidensya, matibay na ikaw ang nakapatay doon sa bata. Ngayon tinawagan ni Alex si Rose. Sabi naman ni Rose, meron akong sinend na picture sa'yo. Nakita niya yung lumang logo ng Excelsior. So natukoy niya na yung logo na nakita niya noon nung namatay si Ineng, yung kapatid niya, is galing nga ito sa Excelsior. At dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa araw na to mga kapuso. Abangan natin bukas, episode 54 na tayo, ang pagharap sa kasalanan na nagawa ni Natalie Terra dahil dito na siya babagsak. Dahil lumabas na ang katotohanan kung sino ba talaga ang tunay na nakapatay kay Ineng na mismong kapatid ni Alex.
Yan ang pakatutukan natin sa lalong gumagandang takbo ng istorya ng Makiling. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng like, share, subscribe, at i-click mo na rin ng notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na Makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.